And nakalagay dito, nakasulat dito, we walk by faith, not by sight. Ayan. Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. And may gusto lang akong i-share sa inyo about sa journey ko sa, pagbabasa ng Bible. And sa totoo lang, nung una, naiisip ko talaga, yung mga nagbabasa ng Bible, alam mo yung feeling ko mga relihiyoso, yung mga ganyan ba? Pero, na-realize ko lang po na kailangan po talaga sa buhay natin na nagbabasa tayo ng Bible. Yes. And sa mga hindi sanay dyan, sa mga ganitong usapin, skip niyo lang po yung aking video, pero gusto ko lang po talaga mag-share ng aking ng journey ko sa pagbabasa po ng Bible. And na-realize ko lang din po na ang mga tao po na nagbabasa ng Bible, yung pinag-uusapan yung salita ng Panginoon, yung mga words na ganun, dati hindi ko siya as ina-appreciate. Parang parang nakakailang makinig, nakakailang na, magbasa, yung ganun ba? Pero, na-realize ko, nitong ako naman is everyday din na nagbabasa ng Bible. Hindi ko sinasabi na mabait na po ako ha. Kumbaga, pag nagbasa ka ng Bible, doon mo marirealize na yung mga nagbabasa ng Bible, sila po yung mga dinideclare nila sa sarili nila na makasalanan, na mahihina, mga mahihinang nilalang, and may mga problema sila na hindi nila kayang dalhin sa sarili nila. At kailangan nila yung salita ng Diyos, kailangan nilang Panginoon sa buhay nila para makapagpatuloy everyday sa pakikipaglaban sa mundong ito. So yun yung yun yung na-realize ko na hindi porket nagbabasa yan ng Bible is perfect na yan, mabait na agad yan. Hindi, may mga struggle po ang mga taong nagbabasa ng Bible. And kesa naman, 'di ba kunyari may problema, kaysa naman pumunta ka sa makikipag-inuman ka, makikipag-chismisan ka, magpa-party-party ka ng bonggang-bongga, lalasingin mo yung sarili mo, magmumukmuk ka dyan, 'di ba? Ang gagawin po ng mga taong nakahanap ng peace of mind at talagang hanapin ng Panginoon is magbasa na lang ng Bible. Kasi doon sila nakakahanap ng kapayapaan, comfort, na kahit na problemado is may something sa puso nila na makakayanan nila yung problem nila na yon kasi kasama nila yung Panginoon. And yung Bible is sobrang essential niya sa buhay natin na kailangan talaga natin basahin everyday, morning and night or the whole day. Kasi napakadaming temptation, napakadaming toxic negativity sa mundong ito na kailangan pinupuno natin yung ating mga isip, mga binabasa natin ng salita ng Diyos. Para kung ano man yung nakikita natin sa paligid, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-worry. Pero yung worry yung worry is normal po yan, nararamdaman po natin everyday. Nararamdaman natin na pag may titingin tayo sa isang bagay is nakakapag-alala, 'di ba? Mga gastusin, mga ganyan, normal po na maramdaman po natin yan. But what I mean is, pag nag-worry ka, hindi ka doon lagi nakafocus. Mapapalitan yan ng kapayapaan pag nagbabasa ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kasi yung worry, tapos biglang maaalala mo yung pangako ng Panginoon, 'di ba? Nag-worry ka pa din, pero may reminder na hindi ka pababayaan ng Panginoon. So yun po yung kailangan natin everyday na nagbabasa po tayo ng Bible. And yun nga, hindi ko po sinasabi na nagbabasa ako ng Bible is napakabuti ko na ganyan, 'di ba? Bait-baitan ako, hindi po. Bali ako po is gusto ko lang po talagang makilala yung Panginoon, yung mga promises niya sa buhay natin, and basta gusto ko siyang makilala at makasama everyday. Kaysa naman kung ano-ano yung pagkaabalahan ko dyan, 'di ba? Like mga chismis, scroll ng bonggang-bongga sa social media,
edi anuhin ko na lang yung aking time sa pagbabasa ng Bible, pakikinig ng mga testimony sa ibang tao, sa papaano sila lumago, at nagkaroon talaga ng malalim na relasyon sa Panginoon. So, yung mga hindi sanay sa mga ganitong usapin po is pwede na pong i-scroll yung aking video. Pero gusto ko lang po talagang mag-share. And una kong ipapakita sa inyo yung aking Bible. Parang nag-share din naman na ako about sa Bible ko, diba? But ngayon, mas marami ako ipapakita sa inyo. So, ito yung aking Bible, Tagalog Bible. Ito ay, binili ko sa Pilipinas at 2017 ko pa to binili at hindi ko talaga siya as in nabasa ng, alam mo yung cover to cover. Kasi dinala ko lang to dito, pero may mga naman na pinag-aralan ko din siya. Ayan, may mga notes ako. Ayan, no, may mga din ako diyan. Kumbaga, is pinag-aralan ko din, may mga notes ako dito na nakasulat. Pero hindi ko siya as in binasa hindi ko siya natapos basahin. Kahit yung New Testament dito, hindi ko natapos basahin. And ito is, maliit lang siya, di ba? Maliit lang siya, pero hindi ko siya dinadala. So, lagi lang to nasa kwarto namin. And, mayroon pa akong bagong Bible na isa, na nakita niyo na din. Ayan, ito yung aking bagong Bible. Ito po ay NLT. And ito po is nabasa ko po siya ng cover to cover, pero hindi ko pinagmamalaki totally na nabasa ko siya cover to cover na alam ko na agad yung mga kwento, no? Kasi napakadami pong story ng Bible po at makakalimutan ko po din siya kahit na nabasa ko na siya. So, kailangan pa din basahin yung Bible. So, ayan. And ngayon, ang ginagawa ko po is binabasa ko po siya dito. Tapos, yung isang chapter na babasahin ko, tapos babasahin ko din po siya ulit sa Tagalog para mas maintindihan ko. Kasi 'di ba, syempre English to, hindi naman tayo fluent sa English. So, may mga bagay pa rin tayong hindi na naiintindihan, kaya binabasa ko po siya sa Tagalog. And minsan, sa totoo lang, pag nagdadasal ako ngayon, minsan, ang nangyayari sa dasal ko is Taglish. Kasi nga, syempre, 'di ba, ang nababasa kong mga verses is English. So, minsan, napapataglish ako sa pagdadasal ko. Kasi, sa Tagalog, hindi ko siya mabanggit agad-agad. So, mas mapapabilis minsan pag English yung nababanggit ko. So, pag nagpipray ako, kahit ayoko man, gusto ko sana ng pure or tuloy-tuloy na Tagalog, hindi ko magawa. Nagiging Taglish. So, kailangan ko ng Tagalog Bible. Ayan. And, ayan siya. Tapos, ito, ginawa ko lang din to. Ginawa ko lang siya. Actually, sobre to. Sobre yan siya. Tapos, sinilid ko. Tinilagyan ko siya ng bilog dito. Ito, ako lang din nagdagay niya. Tapos, nilagyan ko ng mga sticker. Ito mga sticker is ngayon ko lang to nilagay. Nilagay ko lang siya ngayon kasi nagpabili ako sa friend ko ng sticker. So, ayan. Bagong, siya. Parang, bagong renovate, kumbaga. Basta bagong kung ano-anong ginawa ko siya para mas maging okay tignan, 'di ba? So ayan. And next po is ito. Nakalagay dito is 2019, 'di ba? So, wag niyo nang pansinin yung 2019 kasi po itong na to, planner siya, planner. 2019 pa siya. And, hindi naman kasi ako, binigay to sa akin. Hindi ko naman siya magamit. Hindi ko alam kung paano siya gagamitin, diba? And, nanghihinayang naman ako. Kasi maganda din siya. Maganda yung, niya, yung notebook niya. So, ang ginawa ko, ngayon, diba, kasi nagbabasa ako ng Bible. Dito ko sinusulat yung aking devotion, and, yung aking parang diary din. Devotion and diary. Pag naiinis ako, nagagalit ako, nalulungkot ako, ganyan. Ito yung ginagawa kong diary. And pag nag-aaral ako ng Bible, dito ko din sinusulat. Ayun, ganyan. O, ayan, diba? Yung ganyan. May scripture, observation, application, and prayer. So, yan yung ginagawa ko. Ito yung gamit ng notebook na to. Tapos may mga prayer din ako na nilalagay dyan. Nung una, may siya, ayan parang siya, mga verses nilalagay ko. Yung mga nakikita kong verses sa social media, yung mga verse mapping, sinusulat ko dito.
Ayan, mga ganyan siya. Pero ngayon, dahil natuto na din ako mag-devotional, yung ano, yung papaano aralin yung verse, kung ano yung tumatak na verse sa'yo sa Bible, isusulat mo yon. Tapos, ano yung napansin mo dun sa Bible, sa verse na yon, ano yung question mo, ano yung nakarelate ka doon, ganyan. Tapos, application is paano mo siya gagawin sa buhay mo. Tapos prayer, yun. Kaya dito ko na siya ginagawa. Yan. Then next, ito naman is, ano siya, maliit siya na planner. And syempre, wala din naman ako masyadong ginagawa sa bahay, di ba? So, ang ginawa ko, dito ko sinusulat yung mga mga Bible verses na pwede kong basahin paulit-ulit. Or kaya pag nasa bus ako, or malayo yung biyahe ko, dadalhin ko siya kasi di ba magaan lang. And kaysa tumingin ako sa cellphone ko na masakit sa mata, so ang ginawa ko, dito ko na siya sinulat. Ayan. And nakalagay dito, nakasulat dito, we walk by faith, not by sight. Ayan. Lagay ko dyan. So, madami na akong verses na nilagay din dito. Pero yung mga verses na to, hindi ko po kabisado. Medyo mahina po ako sa memorization ngayon. Pero, pag everyday mo naman nababasa yung mga words, is automatic siyang mamememorize ng isip natin. So, ayan. Ito yung ang silbi po nitong booklet na to. Then, next po, ito naman is, hindi ko alam kung paano napunta sa akin yung notebook na to. Ngayon ko lang po nag-start kasi meron akong diba, meron akong prayer group. Opo, every Friday yon, 9:30 Korea time. And yung mga kasama namin doon is kadalasan nasa Pilipinas, ang iba naman nandito sa South Korea. And every Friday meron kaming prayer meeting sa Messenger lang po ito. And doon nagtawag doon yung mga may request, mga prayer requests, doon namin ipagpe-pray. So ito yung dito ko sinisulat yung mga prayer requests kasi isa po ako sa mga nagli-lead ng prayer. So dito ko sinisulat yung mga prayer requests ng mga member po ng aming prayer meeting. Sinusulat ko kasi para pag nasagot na yung yung prayer, diba? Iti bongga, ilalagay ko kung kailan nasagot. Ayan, kagaya nito, may ganyan siya, prayer, and nandiyan yung date. Syempre, yung time, kahit always naman 9:30, nilalagay ko pa din. Diba? So, ayan. And next naman po is ito, dadan. Ito po is, siya, may nakalagay dyan, Hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko sa unahan, kaya, hinayaan ko muna siyang blank, kaysa maglagay ako ng kung ano-ano, diba? So, pag-iisipan ko pa kung ano ilalagay ko dyan, and mga stickers, ayan. And ito po ay, natin niya, 1 John. So, sinulat ko po yung books, yung mga ng Bible, yung books, 'di ba kasi ang Bible is may 66 books, kung tama po ako. So sinusulat ko po yung Bible. And ilang books na ba yung nasulat ko? John. Nasulat na ako ng John. Inuna ko yung John. Tapos hindi ko talaga as in sinunod-sunod yung New Testament. Parang rumble ko siya nagawa. Ilang book na ba? John. John. Tapos, ayan. Romans 2. Tapos, 1 Corinthians 3. And, nasa 2 Corinthians na ako. So, nasa 4 na yung nasusulat ko na book pag natapos ko yung 2 Corinthians. Diba? So, ayan. Noong una talaga hindi ko ini-expect na magagawin ko to.
Pero na-enjoy ko siya, and malaking tulong din daw po yung sinusulat natin yung Bible, kasi mas natatandaan natin siya, and mas nakakapagmuni-muni po tayo doon sa salita ng Panginoon, 'di ba? So sinusulat ko siya. Minsan hindi ako nakakapagsulat ng everyday, minsan everyday. So depende sa condition ko sa kamay ko. Oo. So yan. And next is ito. Ito naman po is hindi ko akalain na magkakaroon ako ng prayer book. Ito naman po is prayer book ko. Personal na prayer book ko siya. And syempre yung aking notebook is ano na naman to. Mga notebook dito sa bahay na may sulat pero hindi nagagamit. So nanghihinayang ako. Kaya yun talaga yung ginagawa ko. Kaya iba-iba yung sizes ng mga notebook ko. And dito ko sinusulat yung mga, itong ano na to is, pinagpipray ko yan siya. Pag nagpipray ako, everyday, minsan hindi, pero pinagpipray ko yan, sinasama ko sa prayer ko. And, ayan, kahit pa paano is madami na akong naisulat dito. And hindi ko nga akalain na magkakaroon ako nito. Kasi sabi ko, bakit ko pa isulat yung prayer ko? Kung pwede ko naman siyang sabihin na lang, diba? And pag sinabi ko na yung prayer ko, isusulat ko pa ba? Parang doble-doble na. Yun yung naiisip ko. Pero ngayon kasi, minsan, mas may pagkakataon na may prayer ako na gusto kong isulat. Tapos, pag nasagot yun, pag nasagot yung prayer ko na yun, is lalagay ko din kung kailan nasagot. Kasi ang sarap, ang sarap balikan. Diba? Sarap balikan na, nung gantong petsa ko siya pinag-pray, tapos ganitong petsa na siya nasagot. Diba? So, nare-remind ka na, wow, sumasagot ang Panginoon. And, minsan kasi pag, kunyari, hindi natin sinusulat yung prayer natin, diba? So, hindi natin alam kung nasagot ba o hindi. Or minsan naman, alam natin na nasagot. Pero, paglipas ng ilang taon, nakakalimutan natin na yung may mga prayer tayo nasagot, diba? So, mahalaga na sinusulat din po natin. Lalo na yung mga sobrang malalaking prayer mo. O yung mga talagang pangmalakas ang prayer. Like financial, 'di ba? Like work. So maganda ding isulat po 'yun para nare-remind tayo next time na pag may gusto at may prayer ulit tayo, tapos pananghihinaan tayo ng loob, at least pwede mong balikan, tignan yung iyong prayer book at mag-check ka doon kung anong mga prayer yung nasagot na sa'yo ng Panginoon. Para alam mo yun, madadagdagan yung faith mo na mag-antay ka lang, wag masyadong excited, di ba? So, ayan. And nakakatuwa nga kasi nga, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng prayer notebook na to. Hindi ko talaga akalain. And pinaglalagyan ko siya ng mga stickers. Ayan. Kung ano-ano mga stickers yung nilagay ko. Mga Bible verses din po yan na pwede kong basahin na reminder din. Like, nakalagay dito, the truth will set you free. Diba? And ang truth, nasaan nakikita ang truth? Sa Bible. So, read your Bible. Ayan. So, ayan. Then. At ito, yung aking mga ball pens, and kung ano-ano pa. Nasa labas si Mr. Dax. And, sinilip ko lang. So, ayan yung mga pens ko. Yung mga pens ko din dito is, mga dati pa to. Dati ko pa din tong pens, hindi ko siya binili na bago. Kumbaga, uubusin ko talaga muna. Ganun kasi ako, bago ako bumili ng bago, uubusin ko muna yung mga bagay na meron ako dito sa bahay. Yun muna yung gagamitin ko. Kahit medyo parang pangat ng kulay, nakakapanghinayang kasi nabibili ka. Tapos, may mga bagay ka naman na meron sa bahay. Kasi itapon, ginagamit ko po siya. So, kahit medyo hindi ganun kaganda yung mga kulay ng mga pens ko, ginagamit ko pa din po siya. And ito, sobrang tagal ko na itong binili. Napakalaki niya dito sa lagayan ko. Ang tagal niya maubos. So, inuubos ko lang siya and itatapon ko na. Then, meron akong maliit na ganito. Parang hindi naman siya masyadong bulky sa loob ng aking lagayan. So, ayan. Diba, nakakatuwa kasi hindi ko talaga akalain na darating yung time na ganito na mag-share ako sa inyo ng about
about sa journey ko sa Panginoon. And I know nakakapanibago po, pero ito po yung ginagawa ko ngayon. At na-enjoy ko po mga sis, na-enjoy ko po sobra yung walk ko with God. Sobrang hindi pa po ako, alam mo yun, madami pa akong dapat matutunan. And sa pagbabasa po ng Bible, sa totoo lang, habang natututo ka, habang dumadami yung nalalaman mo sa Bible, dapat po mas lalo kang nagiging humble. Opo, lalo kang nagiging humble kasi kahit gaano po tayo kabait, kahit gaano po sabihin natin, panay tayo tulong, panay tayo bigay ng bigay, support ng support sa family natin, yung mga ginagawa natin is hindi yan sapat sa kaluwalhatian ng Panginoon, mga sis. Kumbaga, tayo po is lahat makasalanan. Nung una, hindi ko maintindihan, sabi ko, bakit parang bakit kailangan natin si Jesus para i-save tayo? Kasi 'di ba feeling ko naman hindi naman ako ganun kasama. Hindi naman ako ganun kasama. So, habang nagbabasa po ako ng Bible, is mas naiintindihan ko kung bakit kailangan natin si Jesus as our Savior. And basta sobrang hindi ko pa ma-explain ngayon kasi nga bago lang po ako sa walk ko with God, bago pa lang po ako, so hindi pa ako makapag-share sa inyo, but gusto ko lang din i-share na 'di ba tumatanda na po tayo. Kumbaga ako is 38 na ako this year, and may hindi naman guilt, pero may pagsisisi na bakit ngayon ko lang to ginagawa, na basahin yung Bible, na hanapin ng Panginoon, yung ganun ba. Ang Panginoon is everywhere, nandiyan siya palagi, pero yung maramdaman mo, ma-experience mo yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya, yung totoo yung mai-experience mo mismo, is yun yung hindi ko na-experience syempre dati. Syempre kasi hindi naman ako nagbabasa lagi ng Bible, di ba? So medyo nanghihinayang ako, bakit ngayon ko lang to ginagawa. Pero yun nga, ngayon is thanks God kasi binibigyan niya ako ng desire, kasi lahat naman sa totoo lang, lahat ng ginagawa natin, lahat ng ganito, magbigay tayo ng time para sa salita ng Panginoon. Ang daming distraction, 'di ba? So yung mga ganitong desire na basahin natin yung Bible, madalas sa kanya pa din nanggagaling. Siya pa din yung nagbibigay sa atin ng desire na magbasa ng Bible. Kasi sa dami ng distractions sa mundong ito, lagi tayong magsasabi na saka na lang, saka na lang pag sobrang lubok na, alam mo yon, saka na lang pag ang laki ng problema mo, saka tayo magpe-pray, 'di ba? So, kadalasan, pag sobrang blessed tayo sa buhay, magte-thank you tayo, pero hindi tayo totally nagbabasa ng Bible. Alam mo yan, yung fellowship talaga sa kanya na sinasabi, na maglalaan ka talaga ng time everyday para kausapin siya. So, hindi natin nagagawa yun. Madaming tao ang hindi ginagawa yun kasi mag-aantay lang sila na pag may sakit na, pag nangangailangan na, yung ganun, mabigat na yung problema. Parang laging last choice yung pagbabasa ng Bible and pakikipag-usap sa Panginoon no? Ganun naman talaga tayo mga tao. Ganun tayo mga tao. So, ngayon is ayaw kong parang dumadaan yung araw na hindi ako magpipray, hindi ako magbabasa ng Bible. Kasi kailangan natin yan. Parang pagkain, 'di ba? Everyday kailangan natin kumain para sa katawan natin, pero everyday din kailangan natin ng salita ng Panginoon na tayo mismo hindi yung pwede naman makarinig ka, pero iba kasi pag ikaw mismo yung nagbabasa, kasi na-experience mo mismo kung ano yung binabasa mo, ikaw mismo yung makaka-experience. Hindi ka lang makikinig sa experience ng iba, kundi ikaw mismo yung makaka-experience. Iba pa din yung ikaw makaka-experience kasi mas mararamdaman mo, magkakaroon ka ng mas malalim na pananampalataya. So, ayun po. So, yun nga po yung gusto kong i-share sa inyo. And, tada! Yung mga notebooks ko, diba? And sa totoo lang, planning akong bumili ng book
pero medyo mahal yung gusto kong book. Babasahin siya about Bible. Commentary siya about Bible. And medyo mahal siya. Wala akong budget para doon. Pero I will pray that to God. Kasi 'di ba yung desire naman ng puso ko is para mas makilala siya, ganyan. So, I know God will provide. So, ayun lang guys. Maraming salamat po sa mga kagaya ko po na gustong matuto, gustong makilala ang Panginoon, gustong mag-aral ng Bible. Meron kaming Bible study. Ini-invite ko kayo every Tuesday, 10 p.m. Korea time, kasi 10 p.m. is yung mga members po namin is may trabaho, may mga anak, so inaantay muna na makatulog yung mga bata bago mag Bible study, kaya 10 p.m. po siya. Kaya sa mga gustong sumali po dyan ng Bible study namin, mag PM lang po kayo sa aking Facebook page, Pinay Adjuma. Lahat po is welcome. Sobrang bago ka man sa pagbabasa ng Bible, welcome po. Kahit feeling mo hindi ka parang ang weird magbasa ng Bible, pero parang mayroon kang desire na matuto, pwede po kayong mag-message. Kahit sino pwede. Opo, kahit sino pwede. So mag-message lang po kayo. So ayun lang mga sis, mga friends, and God bless you all. Bye bye.